Hello and welcome mga brother. Bago tayo magsimula, iniimbitahan ko po kayong sumali sa aking ginawang Facebook group para sa aking future giveaway at mga raffle. Para na rin po sa suporta nyo sa aking munting channel. At suportahan nyo din ako Brad sa aking ginawang Facebook page. Ilalagay ko na rin po ang link sa ibaba ng description na ito. At syempre, sisimulan natin itong napakagandang topic na ito pagkatapos ng intro. What's up? Kumusta mga boxing fanatics? Welcome po ulit sa aking dimensyon, Joey Boy Boxing TV. Sir Joey Boy, gawa naman po kayo ng content tungkol sa pagiging interesado ni Manny kay Gennady Golovkin na middleweight champion. Ito na po Mr. Felix Sablayan, your request is my command. Maraming salamat sa iyong request, God bless you. Pag-uusapan natin ngayon mga brad ang mainit na balita sa boxing at pinagdedebatihan na ng mga boxing fanatics sa ngayon. Ang posibleng laban at kung sakaling matuloy ang laban sa pagitan ni Manny Pacquiao at Gennady Golovkin sa middleweight division. At kung sakaling manalo nga si Sir Manny dito ay panibagong record na naman ito at history. Nakapagbigay na din po ng mungkahi ang lahat ng aming grupo. Nagkaroon po kasi ang aming grupo na Boxing Content Creators Club of the Philippines ng konting fight analysis sa mangyayari sa labang ito. Pero na-vlog na ito ni Boy Bakal at nagbigay na din ako ng mungkahi doon. Pero ito namang mga sasabihin ko is about sa opinion ng mga members ng aming Facebook group na Pilipinas Boxing Enthusiast. Sisimulan muna natin itong topic na ito sa isang napakagandang article ng aming admin sa aming Facebook group na si Sir Sky Santos. Sinabi niya dito na should Pacquiao take a big risk against Golovkin? Ang WBA welterweight super champion nga na si Manny Pacquiao ay still desires to be the best in boxing. Kung magkatotoo man ang napapabalitang si Pacquiao ay aakyat na naman ng another weight class upang labanan ng isa sa mga maituturing na all-time greats ng middleweight division na si Gennady Golovkin. Matatandaan din na si Pacquiao ay isang famous boxing legend na maraming pinagdaanan sa pag-akyat ng mga dibisyon. Ngunit kahit 38 years old na at lumipas na ang prime ni GGG, Golovkin is a big, skilled, hard-punching, and iron-chin middleweight boxer. Alam niyo yan mga brad. Maybe Pacquiao would take a very big risk and danger upang matalo niya si Golovkin. Alam naman natin na si Pacquiao ay 41 years old na at ang middleweight 160 pounds would be a massive step up for a 5'6 boxer na nagsimula sa kanyang career as light flyweight. For sure mga brad, magkakaroon si Pacquiao dito ng advantages sa kanyang speed, angles at mobility. Pero seryoso, maaari siyang ma-outsize at masaktan by a boxer na may hindi matatawarang lakas tulad ni Golovkin. Marami sa atin ay maaaring ikumpara na naman ang labang ito sa naging laban ni Pacquiao noong taong 2010 against Margarito. At oo, Pacquiao dismantled and defeated the Mexican fighter. Pero nalaman ni Pacquiao at inamin nito na ang pag-akyat ng timbang sa 150 pounds was too high a weight for him to fight. Inamin din niya na pagkatapos ng laban ay sobrang ininda ni Pacman ng sakit ng pangangatawan, and that was 10 years ago. Minsan mga boxing fan, nakakalimutan natin na higit sa ano pa mang bagay, mas mahalaga pa rin ang kalusugan ng ating mga iniidolo tulad na lamang ang ating pambansang kamao na si Sir Manny Pacquiao. So the big question is, handa ba si Pacquiao na mag-take ng risk? Pwede? Pwedeng hindi. As a boxing fans, anong opinion nyo sa labang ito? Pabor ba kayo na labanan ni Pacquiao si Golovkin kahit na may catch weight? At napakaganda nga po ng article ng aming admin na si Sir Sky Santos. Pero sinagot iyan ng 5 sa aming magagaling na analyst na members. Ito ay galing kay Samuel Sevilla. I'm not in favor Pacman fighting GGG anymore. Yes, we all know that our national idol was a 50 pounds. And lately, he dismantled young elite fighters like Broner and Turman. In my assessment, I think he could fight and defeated GGG, but he was not in his prime anymore. And even though GGG was not also in his prime because I think he was already 38 years old. But this guy is a legit middleweight champion and has a great chin and stunning accomplishment. Pacman has all the tools in order to defeat Triple G. He has speed, footwork, angles, and heavy puncher as well. But I think it is not advisable already to fight the bigger man and much younger GGG. However, if our national idol and living legend would insist to fight GGG for the 9th World Division, we could not prevent him because he is a warrior and he wants to ensure that he is really the greatest of all time in history of sports and boxing. Alam niyo mga brad, sa totoo lang, wala naman talaga tayong magagawa kung gustong labanan ni Manny Pacquiao si Golovkin. Siya mismo ang nakakaalam kung hanggang saan ang limitasyon niya. Kahit na mismo ang pamilya nito ay hindi mapigilan si Pacquiao. Ika nga ni Manny,
Boxing is my passion. Kaya ang maaari na lang talaga nating gawin ay suportahan at ipagdasal ang ating pambansang kamao na si Sir Manny. Ito naman ay galing kay Vladimir Rivero. Idol ko si WBA Welterweight World Boxing Champion Manny Pacquiao at IBF Middleweight Boxing Champion Gennady Golovkin. Pero paglabanan sila ay malaking kalokohan yun. Di nga halos umaabot sa welterweight limit si Pacquiao pag nag-weigh-in dahil lubhang maliit pa rin siya sa welterweight division. Tapos aakyat pa siya ng middleweight division sa edad na 42 years old para labanan ng IBF World Champion na si Gennady Golovkin. Tandaan, nung nilabanan ni Manny si Margarito noon, kahit na ang catch weight nila ay 150 pounds, nag-weight lang si Manny ng 144 pounds. At Gennady Golovkin pala labanan niya? I mean seriously? People know Golovkin's impressive professional career and his monstrous knockout power. But Golovkin actually have that boxing pedigree. Well schooled, Gennady knows his boxing very well. 345 wins, 5 loss record in the amateurs, Olympic silver medalist, and world amateur boxing champion. Combine that with his toughness and durability plus untiring stamina. Man, even if Pacquiao hit Golovkin with 7-punch combination, parang tapik-tapik lang para kay Golovkin yun. With that said, I feel Gennady will have no problems beating up any guy 5 years older, 5 inches shorter and 20 pounds smaller than him. Look at Kell Brook. Brook moved up to middleweight to get the Manny fight versus Golovkin. And what did Gennady did to Kell Brook? Triple G broke Kell Brook's skull. Kell was never be the same again after that beating. Kell is younger and much bigger than Manny Pacquiao. Ito po ang aking komento kay Sir Vladimir. 41 pa lang po si Sir Manny. At oo, 144 pounds lang si Manny sa weigh-in nila ni Margarito. Ngunit kung matatandaan, lumagpas pa din naman si Pacman ng 150 pounds pagdating sa mismong laban. Kaya kung mapapansin nyo, medyo lumaki dito si Sir Pacquiao. At okay na sana yung sinabi mo, brother, pero hindi naman kahit kailan naging issue kay Pacquiao ang boxing record. Alam nyo yan mga brother. Lalo na yung sinabi mong tapik-tapik lang yung 7-punch combination kay Pacman, kay Golovkin. Grabe naman, brother. Minaliit mo naman ang power punches ni Pacman. At ito naman ay ayon kay Ronan Jake Pasay. Di natin mapipigilan si Manny, pero if I am Manny Pacquiao, mas magpo-focus na lang ako sa pag-unify ng belt sa welterweight, with being said na ang makakalaban ay si Crawford at Spence at the Garcias, which is alam naman natin nakakayanin niya yan. Di biro si GGG, he's not Margarito or Turman, Spence o kung sino man yan. Ibang klase si Triple G. Kaya nitong tumanggap kahit ilang suntok ang ibato sa kanya. At kung sa 160 pounds, clear advantage na ni Triple G iyon. Sana di na lang ituloy ni Pacman ito. Ang opinion ko lang kay Sir Jake Pasay, sabi mo nga kanina, di natin mapipigilan si Sir Manny kung gusto niyang labanan si Golovkin. At ang pang-apat naman ay ayon kay Rodal Kukulan Tijas. Big yes, catch weight 155 pounds, pwede talunin ni Idol Pacquiao yan. Tumatanda na rin si Triple G, basta wag na lang papakorner at magpapatanggap ng suntok mula kay Triple G. I remember noon, umakyat ng timbang si Idol Pacquiao at nilabanan sa De La Hoya. Marami ang tumaas ng kilay at nagduda sa kakayahan ni Idol Pacquiao. Pero napahiya silang lahat nung nilampaso ni Pacquiao si De La Hoya. Siyempre bata pa naman noon si Pacquiao. Ngayon matanda na siya pero tumatakbo na rin si GGG. Agree ako dito kay Rodal Kukulan Tijas. Well, ganyan naman palagi nangyayari kay Pacman eh. Palaging underdog at nasusurprise na lang ang karamihan pagkatapos ng laban. At ang panglima na nag-comment ay galing kay Sin Serrano. Well, in my own perspective mga kuya, if I am in the shoes of Manny, I would just simply retire and spend more time with kids and family. But the hardest fact is that I am not Manny Pacquiao. I don't even know how or what kind of strength did he endure to stay standing at this point. His legacy is unbelievable and one-of-a-kind fighter. We may laugh at this news that he wants to go up and challenge himself to much bigger opponent. You might wonder, what is Manny's thinking? Is he out of his mind? But maybe Manny knows something we didn't, you know. But one thing I remember, Manny never fought anyone that he knows deep inside he can't hurt that or even not landed any single of his fists in his opponent's faces. Yeah, we know the risk, and I don't think Manny is unaware of that. I'd be stupid if I say that Manny will surely win, but as the time, I doubt myself or refuse to believe in his skills. He shows and prove us wrong again. He is truly unpredictable fighter. He nailed it. I know Triple G is a hell of a fighter and one of the beasts in the middleweight class.
But if ever they will fight each other, I don't know who will win. But I would trust Manny, cause Manny knows. In a long time that I've been a fan of the sport, one thing I realized, never judge the fighter in his appearance, by his innocent looks, innocent face, a messy get-up, or an underdog. Just watch his performance and never underestimated the 8th Division World Champion. Very big clap po kay Mr. Sin Serena. Wala akong naintindihan. Joke lang. Ang galing po ng pagkaka-analyze at pagkakapaliwanag dito ni Mr. Sin Serrano. Shoutout sa'yo, brother. Sobrang agree ako. Hindi natin alam ang nasa isip ni Pacman at ang pwedeng gawin ito sa laban nila ni Golovkin. Pero para sa akin lang talaga mga brother, kayang-kaya ni Pacman talaga to pagdating sa skills at bilis. Wag na wag lang talaga magpapatama si Sir Pacquiao ng maraming power shot mula kay Golovkin. At ito po ang aking panghuling mungkahi. Uulitin ko lang. Sa totoo lang, wala naman talaga tayong magagawa kung gusto talagang labanan ni Pacquiao si Golovkin. Siya mismo ang nakakaalam kung hanggang saan ang limitasyon niya. Kahit sa mismong pamilya nito ay hindi mapigilan si Manny Pacquiao. Ika nga ni Manny Pacquiao, boxing is my passion. Hindi niya naman ibubulgar yan nang hindi niya kayang i-take ang risk na mangyayari. Kaya ang maaari na lang talaga natin gawin ay suportahan at ipagdasal ang ating pambansang kamao na si Sir Manny kung sakaling matuloy ang laban na ito. Hanggang dito na lang po mga brother. Yun lamang po mga brad. Kung kayo po ang tatanungin, ano pong opinion nyo kung sakaling matuloy ang laban na ito? Comment down below your opinion. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po pala nakaka-subscribe sa aking munting channel, subscribe na po kayo at kalimbangin nyo na po ang notification bell button para palagi po kayong updated sa mga bago kong uploads. Maraming salamat po. Peace!